So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, halos mangisay na po sa galit itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil kesyo, tawag niya pa sa ating presidente, isa daw po itong dakilang traidor. Traidor to the max. Betrayal to the max daw po ang ginawa ng presidente na hinayaan na arestuin ng International Criminal Court itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito, yung article, mga minamahal. Samahan mo! Di ba? Senator Bato, total yan naman yung sabi mo eh. Di ba? Kapag wala kang kawala, sasamahan mo na lang. Eh, di samahan mo na. Di ba? Hindi yung ang dami mo pang dada, ang dami mo pang kuda. So sabi dito, mga minamahal, para kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maituturing ng isang pagtataksil ang ginawang kooperasyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa International Criminal Court kasunod ng ipinalabas na arrest order laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paanong betrayal yun, mga minamahal? E dinaan naman sa rule of law and due process itong si former President Duterte. At beside, hindi naman ICC ang humuli kay Digong, kundi Interpol. Kasi wala na nga tayong commitment sa International Criminal Court, gawa nga nang umalis na tayo. Wala nang hudikatura. Bakit hindi ka lumapit doon sa Supreme Court? Kasi di ba yung sabi mo, hihingi ka ng relief para malinawan ka? Ba't hindi ka lumapit doon? Di ba? Imagine that, mga minamahal, natatawagin ni Bato de la Rosa na betrayal to the max daw yung ginawa ng presidente. Pero yung ginawa ni Digong, ginawa mo na pamamatay sa napakadaming Pilipino, humigit kumulang 30,000, di ba? Na hindi nyo dinaan sa due process and rule of law na sariling mga kapwa nating Pilipino, hindi ba yun may tatawag na betrayal din to the max? Itong si Senator Bato de la Rosa, na I judge something ba? Ayon kay de la Rosa, na malinaw pa sa kanyang memorya na nangako noon si Marcos na hindi siya makikipag-ugnayan ang kanyang administrasyon sa investigasyon ng ICC sa madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Hindi naman nakipag-ugnayan, mga minamahal, si President Bongbong Marcos or yung administrasyon sa ICC, pero hinayaan nilang mag-imbestiga itong International Criminal Court dahil meron namang karapatan na mag-imbestiga dahil nung naganap yung extrajudicial killings or yung war on drugs ni former President Duterte, tayo pa po ay miyembro. Ang inimbestigahan lang nila nung mga panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Pero nung tayo ay kumalas na, taong 2019, up to this moment, wala na silang pakialam doon. Ang pinakailaman lang nila is yung panahon nung tayo ay miyembro pa ng ICC. I hope na nagigets yan ni Senator Bato de la Rosa. Very vivid pa sa aking memory when he told me na nag-usap kami sa Malacanang na never siyang mag-cooperate sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC. Pahayag sa panayam sa telepono ng mga reporter. Hindi naman nakipag-cooperate ang administrasyon eh. Ulit-ulit niya sinasabi ni PBBM na ICC have no jurisdiction over the country. Paulit-ulit sinasabi yun ni PBBM. Pero sana maisip din ni Senator Bato de la Rosa na meron ding side ang ICC sa bansang Pilipinas dahil may karapatan naman sila. Wala tayong jurisdiction sa mga panahon ngayon. Pero nung mga panahon na naganap ang krimen, meron silang karapatan na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. Nagigets ba yun, mga minamahal, ni Senator Bato de la Rosa? Okay. Sabi niya sa akin noon, huwag kang mag-alala. Hindi na ako mag-cooperate sa ICC dahil after nyo, who's next? Baka kami naman. Yan ang sabi niya sa akin. Pakiramdam tuloy ng senador, ipinagkanuno ng Pangulo, feeling betrayal to the max, pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Natawag ko bang former Senator Bato? Kasi feeling ko talaga, mga minamahal, hindi naman nanalo itong si Bato. So, nauna nang sinabi ni Marcos sa Palace Briefing noong Martes, ang pag-aresto kay Duterte ay pagtalima sa pangako ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization or Interpol, which is true. Sa Interpol, may commitment tayo, pero sa International Criminal Court, wala. Diba kasi, paano naman yung mga fugitive
na nais ipahuli ng administrasyon sa ibang bansa via Interpol. Tayo kumakalmot sa kanila, pero pag kumalmot sila sa atin, hindi tayo magpapakalmot. So, mababadshot tayo, mawawalan ng tiwala sa atin ng Interpol. So, paano na nila tayo tutulungan? 'Di ba? Sa mga investigasyon, sa mga pugante, nahuhulihin kung tayo nga mismo hindi tayo nakipag-cooperate sa pagkakataong ito on behalf na din sa napakadaming mamamayang Pilipino. 'Di ba? Ang Interpol Manila ang nakatanggap ng opisyal na kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero para kay De La Rosa, mababaw na dahilan lang yan ng Pangulo. That's a very flimsy alibi for me. That's a very flimsy alibi that only goes to show na talaga ang interesado na i-commit si President Duterte sa ICC. Presidente ka ng Pilipinas, you can reject outright. Wow, parang ang dali lang sabihin ni Bato yan na parang pinapasa kamay ni PBBM yung batas habang yung mga kawawang mga mamamayang Pilipino na sumisigaw ng hustisya, pababayaan na lamang. Paano kasi ang bilis lang sa inyong pumatay? 'Di ba? Halimbawa, gagawin mo rason ng Interpol, merong commitment as expressed, you can reject outright. Sorry, we have commitment na sa inyo, pero at this time, hindi namin kayo pwedeng mapagbigay because we do not recognize the jurisdiction ng ICC sa aming bansa. Tinuturuan niya pa si President Bongbong Marcos. Pero mas interesado pa sila na i-turn over agad. Di man lang present sa local courts natin yung inaresto nila. Masyado silang atat na atat. Sila talaga yung interesado na mahuli. Huwag nilang gagawing excuse o Interpol, napakababaw, sambit ni Bato de la Rosa. At sumagot naman dyan, mga minamahal, si President Bongbong Marcos. And he says, mga minamahal, ito. Yan yung sagot ni PBBM kay Bato. Sabi ni PBBM, Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitment to Interpol. Interpol asked for help and we oblige. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. To be exact, mga minamahal, that's what I'm pertaining. Diba? Hindi pwede na tayo lang yung kumakalmot. Hindi pwede yung tayo lang humihingi. Pero pag sila humingi, hindi tayo magbibigay. Mababadshot tayo. Hindi na tayo tutulungan sa mga susunod pang aarestuhin mga pugante. Diba? Sabi dito, this is what the international community expects of us as a leader of a democratic country that is part of the community of nation. Yan yung sabi ni President Bongbong Marcos dito nga po sa patutsada tirada ni Senator Bato de la Rosa. And I hope, mga minamahal, na itong si Bato, di ba, nagigets niya yung panawagan, yung hinaing ng ating administrasyon on behalf na din sa napakadaming mga Pilipinong niyurak ninyo, binaboy ninyo, hindi nyo binigyan ng rule of law, wala kayong pakialam sa due process. Diba? Ikaw din yung nagsabi noon, diba? Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC. Sige, kahit ikaw pa yung magposa sa akin, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Yan yung sabi, mga minamahal ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, na ikaw ay medyo parang, tingnan nyo, mga minamahal, oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo noong nakarang araw. Bato de la Rosa, Albayalde may be serve ICC arrest warrant next. Diba? Tinontent natin yan na merong PNP na susunod na hahainan ng warrant of arrest. Ngayon na natutulugan ni Bato de la Rosa na siya ay aarestuin. Ang daming sinasabi, ang daming hanash. Diba, mga minamahal? Parang nagpapainding mo pa tayo dito, oh. Nawawala itong si Bato de la Rosa. Nawawala, oh. Sabi dito, where is Bato de la Rosa? Senator Bato de la Rosa main office in the Senate is locked. Hindi makita, mga minamahal. Nag-iinimay-nimay mo habang meron siyang patutsyado sa ating presidente. Ano, nagtatago na rin ba? Ha? Sabi dito, Senator Bato de la Rosa main office in the Senate is locked. Senator himself has yet to answer media's queries following the arrest of former President Duterte. But, may paglilinaw dyan, mga minamahal, itong si Bato de la Rosa,
na parang gumigive up na din siya na sige, sa aalagaan niya daw mga minamahal, itong si former President Duterte. Sabi niya, yan. Yan sabi niya ba to? If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. I'm ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him. O ngayon, pumapayag na itong si Bato de la Rosa na alagaan itong si Digong. Saludo! Saludo ba to? Sumunod ka na. 'Di ba? Kahit hindi ka pa inaaresto or sinisilbihan ng warrant of arrest, sumunod ka na. Puntahan mo na. 'Di ba? Na magkukusa ka na kasi doon mas magiging proud yung mamamayang Pilipino sa'yo. Bibigyan ka namin ng napakalaking palakpak dahil sa gagawin mong hakbang na yan. Alright, mga minamahal? Malaking saludo. 'Di ba? Dito kay Bato de la Rosa. Pero sasamahan mo pala itong si Digong, ay bakit ka nagtatago? Bakit hindi ka makita? At bakit hindi ka mahagilap? 'Di ba? Alright, mga minamahal. Parang nakaganti din si PBBM doon sa part na ginawa niyo ng Senate hearing. Binaboy niyo ba naman yung pagkatao ng presidente? Ano? Deserve. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.